Hello guys, good morning. I just want to show you kung gaano pa rin ako kaganda. Oh my god. Lobstock. Ew. Anong feelings? Wala akong alam na feelings. Anong kampungan? Okay, before anything, I have something to show you. May mga tao talagang hibang sa kalibutan. So, kailangan nating lutasin ang dapat lutasin. Speaking of everything, saan ako mag-uumpisa? Dati sinabihan akong wala ako sa lahat, hindi ako nagmamay-ari ng ganun, bakit ba tayo nang bibintang samantalang ako, wala naman akong sinasabi sa iba, kumbaga wala kayong alam. Bakit karamihan sa mga sinasabi ng mga tao na may mga kalupaan, mismo na nanggaling sa mga tao yung lupa. Ngayon may nakapagsabi rin na meron din daw silang papeles katulad niyan, slow connection, alam ko yan. Masyado lang tayo ng bibintang, tsaka wala akong alam dyan sa sinasabi niyong briefing. Okay, briefing. Paano ba ako ng briefing or sadyang ako talaga ang briefing? No, wala naman akong alam dyan. Kung sa school nga, magugulat ka na lang. Paano pa kaya kahit saan ka pumunta, maririnig mo yan sa buong mundo. Ang pagtataka ko lang po kasi, saan nyo po galing yan? Kahit sa mga araw-araw po may nangyayari sa amin dito sa bahay, alam din po ng ibang tao yan. Ayan po ang ibig kong sabihin kung saan galing. Kasi ako, wala pa talaga akong time sa sinasabi niya may ginagawa akong hindi maganda. Tsaka bukod doon sa mga account kong hindi na nagagamit, matagal na po nagluloko yan. Aside sa hindi ko na po siya nagagamit, noon pa man, matagal na po talaga nagluloko. Kaya, kung sino man ang naninira sa akin at nagkakalat na naninira daw ako ng kapwa at kung ano mga sinasabi ko at saka yung mga screenshot, kayo na po dyan. Hindi ko na po alam yun. At saka sa motor, no, sa motor. Okay, yung tungkol sa motor, tungkol sa pera, na may nakikita ang pera, na hindi naman ako nagpapakita ng pera, may pera ba? Tsaka yung sinasabi nyong wala akong karapatan sa motor, samantalang kami ang nagsasama ngayon, at saka ako rin ang nag-iisip dati para bilhan ko siya ng motor, dapat sana nga sa anak ko yun ipapangalan. Siyempre, tao lang naman tayo, na kung anong pangarap ng iba, siya rin ang ibibigay natin, hindi po ba? Katulad niyan, sabi nyo nga, wala akong hinahawakan, ako po naghahawak lahat. Sa mga sinasabing, tingnan natin yung live ko daw na panunuorin nyo, tapos maglalabas ako ng ebidensya at mahuhulog daw yan na ako ang nang-briefing. Totoo naman talaga na ako may hawak ng mga papilis na original na sinasabi ng ibang meron sila. Tapos kapag ako ang may hawak na kung anong dapat kong hinahawakan, sasabihin mong ako ang nanloko. Ako ang nagkalat.
Katulad nito, katulad nung motor. May nakita ba kayo nagwalwal ako ng pinakita ko mismo yung maraming pera nang bumili ako ng motor? Actually, hindi po ako gaanong nagpo-post ng picture sa Facebook, lalo na kapag mga ganyang bagay. Hindi po ako nagpo-post. Tsaka, nonsense po siya sa akin para ipagmayabang ko po yung mga dapat hindi pinapakita. Siyempre, kahit pa man achievements mo, hindi talaga ako mahilig sa mga ganyang bagay. Hi, good morning, Rowan. Thank you for watching. Katulad niyan, yung motor. Yung motor, sinasabihan nyo ko dyan, humanda ako dahil wala akong dyan, wala akong hawak dyan, at saka pagmamay-ari yan ng iba at saka mo ang bumili. Okay? Ito, papakita ko sa inyo. Ito yun. Itong papel na to, original yan. Pinangalan ko yan kay Joseph. Na dapat sana ipangalan ko kay Matthew yan. Dahil sa tatay siya ng anak ko, hinais ko na lang na pangalan niya ilagay ko. Dahil matagal na rin naman yung pangarap na magkamotor. Siyempre, noon pa man, dahil hirap na hirap siya noong mga panahong pandemic na naglalakad lang siya noong mga panahon na yon. Nung nagkakapera sila. Ayan yung plano namin, bumili ng motor para kahit kami rin sa school, hindi kami mahihirapan, may maghahatid sundo sa mga anak ko. Hi, Gwen Rose. Okay lang ako. Buhay pa din. So, eto. Bukod pa dyan, hawak ko yung mga resibo. Ayan, resibo. Ba't nyo ako sinasabihang wala akong karapatan kasi yung iba dyan, yung ibang bumibili niyan, wala akong hinahawakang mga documents. Tapos sasabihin nyo, kapag pinakita ko yung pambabanta na siya kung tutuusin sa akin, pangbabanta siya Una, siniraan mo ko na iba ang bumili ng motor, siya ang bumili niyan. Nung nalaman mong ako pala may hawak ng mga documents, sasabihin mong ako yung nanloko. No, parang pangbabanta siya 'di ba? Tapos sasabihin mong marami akong ginagawa. O, ito pa. Yung mga kopya niya sa iba niyang mga ginagawa pa niya yung niya na itong papilis niya. Ito, kasama itong mga to. At saka itong mga papilis na to, hawak niya, hawak ko din. Pero hindi ibig sabihin na nanakal ako ng mga papilis, no? Yung mga papilis dyan, nandyan lang yan. Hindi naman ako yung todo kapit sa mga papilis. Excuse me, hindi ako ganun. Kahit papera, hindi ako ganun, no? Never talaga ako ganun. Kahit pa manakal ako, never kong ginawa yan. Napakaswerte ng lalaki. Sa totoo lang. Okay, kasunod. Ayun yung pinakauna natin, ha. Parang ano to? Okay, speaking of kalupaang lupalop, kung saan lupalop yung lupa na yung hinampak na yan. Meron naman talaga. Tsaka yung na yan, pinapahawakan lang sa akin, hindi ko sinasabing akin, no? Wala naman akong alam dyan. At saka, yung papeles na yan, permado yan ng lola at lolo ko, na nakapirma din ang tatay ko dyan. Tsaka yung bagay na yan, matagal ko nang hinahawakan yan. Tsaka, kahit pa kamag-anak ko, alam naman nila yung lupa na yan is libre lang Kahit gugustuhin mo mang magtanim ng kung ano dyan, since nandyan naman si Mama Dita, pwede naman silang magpaalam. Pero ang pagkakaalam ko kasi, is ang nagbabantay dyan ngayon si Mama Dita. Pero speaking of papeles, may hinahawakan ako na permado ng lola at lolo ko. At nakaperma din ang papa ko. Yun lang. Nung umuwi ako, nag-video ako doon, di ba? Siyempre, na-miss ko yung lugar. Biruin mo naman, sobrang sukal na. Tapos, nung kabataan ko doon, ang gaganda pa doon kasi malinis. Nung kapanahonan na doon pa ang lola ko, siyempre, malinis talaga.
nakaka-miss lang, yung alam mo yung yung memories mo, 'di ba, nakaka-miss. Eto, dito ko inumpisahan. Hello guys. Eto yun. Kung may nakita kayong video na gayan, sinong nagpapakalat ng hinayupak na yan, iisang account lang ang gamit ko dyan. At hindi ako nagpapakalat niyan. Never nilang alam na may dinownload ako, no? Wala silang alam dyan. Tsaka ako, binidyohan ko lang yan nung mga panang umuwi ako dahil na-miss ko yung lugar na yan. Sobrang miss ko talaga sa lugar na yan. Sobrang linis niyan dati. Halos naikot ko na yan lahat. Diyan kami naglalaro ng mga kababata ko, mga pinsan ko. Oh my God, ano lang mga sinasabi ng mga kasiraan na naririnig ko pa sa ibang tao. Pero inyo yun, sabihin nyo kung naninira ako ng ibang tao, paano ko gagawing manira ako ng ibang tao? Halos hindi ko man alam yan. May screenshot pa daw nalalaman. Buhay pa yung guyabano ng lola ko. Umuwi ako dyan. Kasama ko mga anak ko niyan. Alam ni Mama Dita yan. Tsaka yung mga panahon na yan, alam din nila yan. Nag-video-video din ako dyan. Gusto ko lang makita ulit yung lugar. Kung gaano kaganda noon. Siya naman ang ikatataas ng mga right here. Damo ngayon. Kaya kahit sabihin kong ang dami ng pinagbago ng lugar, siyempre parang nakakamiss pa rin yung dati. Tsaka yung mga tanim ng mga tulad niya, may tinanim din sila Mama Dita dyan, may tinanim din si Papa dyan. Ayun yung binalikan ko, di ba? Siyempre, sa lugar na yan, marami kaming memories dyan. Mga pinsan ko, sobrang dami naming memories dyan. Diyan kami naglalaro noon. Kaya huwag na sabihin na nagmamayabang ako kasi ganito, ganyan. Wala po akong alam dyan. Kahit pa sabihin yung nagmamayari ako ng lupa, wala akong alam. Diba? May papilis pero pinahawakan sa akin ng papa ko. Hindi ko sinabing akin. Dahil wala talaga akong alam. Yes. Hanggang doon. Di po ba? Sabihin yung may pera ako, wala din akong alam dyan sa pera-pera na yan. Dahil yung pera na yan, pagkaperahan lang din ng kinakasama ko yan. At saka yung pera na yan, yun yung mga binibigay nila sa kanila noong kapanahunan ng pandemic. Na yung mga time na yun, binigay sa kanila at napag-isipan namin ibili ng motor. Yun yung ibig sabihin yan. Walang ibang ibig sabihin yan, di ba? So, ang dami yung issue sa buhay. Tapos yun pa, yung naninira ako ng kapwa. Paano ko naninira ng kapwa? Kasi ganito na daw talaga yung dila ko. Hindi man ako nakikipag-usap ng kahit kanino. Pero yung screenshot na yan, sino ba talaga yan? Hindi po ba? At saka yung papilis na yan, ito yun. Ito lang muna papakita ko dyan. Permado ng lola ko, ay lolo ko, permado ng lola ko, permado ng papa ko. Matataya ko. Ayan lang, papakita ko sa inyo muna. Matataya ko. Dahil hindi naman kailangan magladlad tayo ng sobra. Matataya ko. Itong mga bagay na to ito yung mga pinangahawakan ko na sadyang hindi ko talaga nilalabas pero nauunahan tayo Nauunahan tayo sa mga taong sadyang magaling din talaga magkalkal. Yan, hanggang doon po. So, nakita niyo po yung punong mangga. Hanggang dyan po yung Matataya ko. O tumaik ka, hindi ko hawak yung ilidoro. Another video na naman tayo. No? Tapos, yung sabi nyo, oo, kasi andun pa yung katulong-katulong na yan dahil pangangatulong lang at kabit ka lang, ganito, ganyan. Okay. Wala namang masama dyan sa pangangatulong dahil nasabi ko na rin yan sa kinakasama ko noon. Alam nyo kasi, sa buhay, kapag gusto nyo ng pera, hindi nyo naman agad magagamit kung ano yung mga napag-aralan ninyo. Sa totoo lang, kahit saan kayo magtanong. Kung gusto nyo talaga ng may pagkakakitaan ka agad, syempre, huwag na kayo mamili ng trabaho. Makakahanap naman kayo ng trabaho na pwede na kayong kumita agad. Hindi ba? Kahit naman ako siguro, no? Mas pinili kong mga tulong kasi alam ko
na kapag nangangatulong ako, kasama ko din naman yung iba kong mga pinsan. Kinukuha naman din nila ako. Siyempre, doon pa lang, kuta ka na. Siyempre, may kasama ka, di ba? Tapos, kakilala mo pa. Ganun. Ngayon, sabihan akong katulong? Oo, tama yun. Nangangatulong ako. Kasi, nangangatulong ako dahil gusto kong magkapira. Since, nandito ko sa Maynila noon, gusto ko rin tumulong sa pamilya ko kahit paano. Hindi ba? Lalo na sa lola ko. Gusto kong bumawi sa lola ko noon kasi may sakit siya. So, ayun. Hindi naman masama ang nangangatulong. Excuse me. Masama ba? Kung gusto mo ng pagkakapirahan, kahit sabihin mong medyo slight lang yung kita, hindi naman tayo, wala naman tayo dun sa salitang paligsahan sa buhay, kung paano tayo yumaman, kumita, maraming kita, dumami ang pera, hindi po ako nagmamatter dyan. As long as gusto ko lang talagang magkaroon ng experience sa buhay para kahit paano, pag may sarili na akong buhay, kahit paano may alam ka naman. Para hindi ka naman sabihan ng, oy, mangmang ka. Bumalik ka dun sa pinanggalingan mo. Di ba? Parang nakakahiya naman. Siyempre, iisipin mo pag nag-aasawa ka. Lalo na kapag nag-aasawa ka, tapos hindi ka marunong magluto. Alor! Mag-aral kang magluto para matuto kang magluto. Mahirap naman yung husgahan mo lang yung tao dahil lang sa experience sa trabaho. Ako, mas natutuwa akong karamihan sa mga taong kapo sa buhay, may nagagawa sila kahit papaano, kumikita. Hindi ba? Hindi naman masama eh. Saan ba kayo nakakakita ng tao na porket ganito yung standard tapos huhusgahan ka kasi ayan lang yung ano mo sa buhay, low. Di ba parang nakakatanga naman pakinggan. Tsaka hindi po talaga ako, kahit kung ako man, ako husgahan mo, okay lang. Wala namang nawawala sa akin, meron ba? Tsaka, husgahan mo ko ng husgahan dyan, mas masaya. Mas masarap, mas masaya. Bakit? The more kang pumapasok sa buhay, sinisiraan mo siya, parang ang ganda mo sa sarili mo kung tutusin, no? Napakaganda mo. Kasi the more kang sinisiraan, parang mas stress pa yung taong naninira sa'yo kaysa sa'yo, na tahimik lang. Mas maganda talagang tahimik, guys, kung totoosin. Kasi hindi naman lahat kasi ng bagay pinapatulan. Tsaka, may pinag-aralan man o wala, kapag sa tingin mong hindi naman kailangan patulan, patulan? Kasi parang parang ang dating dyan, ikaw pa yung napapasama. Kaya ako kasi maiba ako. Sabihin na natin, yung sinasabi ng iba, wala ka namang pinag-aralan, wala kang nararating sa buhay. So, ano namang meron dun? Ako, habang nabubuhay ako sa mundo, gusto ko lang masarap ang buhay, gusto ko lang manamnam yung buhay na kahit simple lang. Wala kang problema, wala kang pinoproblema, hindi mo pinoproblema yung buhay mo kung gaano ka kahirap ngayon, kapos ka man. Mas nag-i-enjoy ako sa ganong buhay, alam mo? Mas nag-i-enjoy ako sa pagiging mahirap lang. Kasi, kumpara sa iba, kumikita ka nga ng malaki, katulad niyan, may utang ka naman. O, diba? Sabihin na natin yung iba, mahirap ka na nga, mangungutang ka pa, wala nga naman ganito, ganyan. Wala naman ganun, hindi naman sa ganun yun. Kahit naman siguro yung malaki ang kinikita, may utang pa din naman, mas malala pa, hindi nga nakakabayad, diba? O, ibahin mo naman. Katulad niyan, ang dami niyong alam. Kaya ano ba pwede niyo sabihin sa akin? Kung tutusin, kung sa mga anak ko, hawak ko rin yung mga documents niyan. May masasabi pa kaya kayo? Sa eskwelahan niya, hindi nga ako nagreklamo, sirang-sira na ako dyan. Tapos sasabihin nyo, kapag nagsalita ako, sasabihin nyo, ako ang may ginawang hindi maganda. Ito lang yung account na ginagamit ko ngayon, bago pa yan. Tsaka yung iba kong account, di ko na nagagamit yan. Tapos, nyo pa akong may gawa. Wala.
Kasi malalaman naman natin yan kung saan galing yan. Ultimo yung mga nangyayari sa amin dito sa bahay, alam ng mga tao yan eh. Paano nyo nasabing may ginagawa ako, samantalang ultimo pagtae ko, may ganun din. Eh, yung mga naririnig kung sino-sino na lang dong lalaking iniiyot ko. Sino yung marimar, sino bang lalaking iiyutin ko. Sa tagal naming magkasama nitong lalaking ito, makakaiyot pa ako. Samantalang sobrang busy ko sa buhay, iyot pa. Hindi ba parang nakakatawa naman isipin? Kung iyot lang ang labanan. Kasi hindi naman ako ganun tao eh, alam mo. Siguro kung talagang pinagpalad talaga ako sa sobrang samang tao, sa sobrang samang damo, ay malamang pagka naramdaman mo yung lalaki mo eh, wala nang kalatoy-latoy dyan sa iyot-iyot na yan, malamang yung iba dyan, naghahanap na ng iba. Ako, ibahin nyo ko. Masyado akong busy sa buhay, kasama ko mga anak ko, sila lang talaga priority ko araw-araw para masabi nyo niya na parang, kailangan ko pang gumawa na hindi maganda. Sino ba kasing nagsasabi niyan? Kasi ako wala akong alam dyan. Kaya sasabihin nyo, kaso. Papakaso kayo ngayon na. Ba't ang tagal? Kaya sasabihan nyo kung ipapadampot. Hindi ko nga binibidyohan yung ilang beses akong ginit-gita ng pulis dahil sa may maraming nakapagsabing ipapadampot ako, ganito, ganyan. Sira ulo ba kayo? Dahil kung tanga lang ako, at saka ginagawa kong yung mga sinasabi ng tao, yung papatulan mo kaagad, ko. Baka sabihan ka pang tanga ka nga. Diba? Kaya kayo, lalo ng mga ganyan, ako nga may nasabi ba ako, may narinig kayo, eto na yun, may nasabi ako, ito pa lang, diba? Ito pa lang. Kasi ako, talagang nakakadiring isipin, nakakabobo, nakakatanga, lahat ng yan, kapag ginawa mo yan, tanga ka na talaga. At saka bawat salita mo, bawat words mo dapat, kung anong mga lumalabas dyan, pag-isipan mo ng mabuti. Kasi ako, wala akong pinag-aralan, wala akong natapos, pero kaya kong i-manage lahat. Lalong-lalo na sa mga anak ko. Alam naman yan ng mga kilala ko eh. Tapos sasabihin mo, ito nga yan, ulitin ko na naman. Yung kasal-kasal, ay naku, Diyos mo yung marimar. Kayo na lang, ako na lang. Ako na lang titingin sa inyo, ako yung audience, ano pa pwede kong mangyari, hahandaan ko kayo. Ako na lang, no? Kasi yung mga ganyang bagay, mas nakakatawang isipin na parang niyayabangan ka, na ganito ganyan ang mangyari. Walang kwenta yan sa akin. Tsaka yung mga nagsasabi dyan, hoy mga kalalakihan na sinasabihan na kung may pinagdaanan kami at may nangyayari sa amin, siguraduhin mo lang yan. Dahil kailangan ko ng matindi at matibay na pruweba or ebidensya na pwede kong kunin sa'yo. Dahil kung hindi, pag nagsasalita ka lang ng kasiraan sa akin, siguraduhin mong may magagawa ka rin. Ayun lang naman yung akin no? Kailangan klaruhin natin yung mga bagay-bagay. Hindi yung nagsasalita lang tayo ng sasalita ka lang dyan ng kung anong gusto mong sabihin sa akin dyan, ay magsabi ka lang. Libre ang magsabi, libre nga magtanong Libre din mangaway, libre din mamugbog. Ay baka gusto mong matikman sa akin yan. Kaya ako kasi, talagang sabihin nga natin, yung sabihan ka lang ganyan. Nangangatulong lang yan. Palibhasa, katulong lang yan. Hitsura lang meron. Hindi yan yung pakakasalan. Oh my God. Diba? Parang, hindi ko pangarap yung mga alam mo, yung excuse me lang nga. Tay, wait lang, tay. Nakakatanga. Sobra. Excuse me for a while. Tayo.
buhay. So, ayun. Sino ba yung mga hinayupak na yan para siraan ako sa buong mundo? Pagkakaalam ko, hindi lang buong mundo to no? Kahit siguro pati hangin, pati star sa kalangit-langitan, alam na rin nila yan. Sino pa bang hindi nakakaalam patungkol sa isyu ko? No? Ano? Kasal, kabit, ano pa yan? Anak-anak kasi, oh my God. Speaking of anak, maraming mga tao dyan na gusto magkaanak, kahit anak lang. Siyempre, kung ikaw baga naman habang katagalan mas maganda naman talaga sa umpisa kasi hindi naman lahat maganda sa umpisa. Sasabihin mong, kami, partner kami, sa umpisa maganda, habang katagalan pumapangit. O diba? Meron ding iba pangit sa umpisa, habang katagalan nagbabago. Iba-iba naman kasi ang sitwasyon ng buhay, hindi mo naman masasabing hello, parehas tayong lahat. Ayun. Walang ganun. Kasi iba-iba tayo Iba yung magiging sitwasyon mo kasi tao ka. Kung ano ka, siya ikaw. O diba parang ganun lang din. Depende na yan sa'yo kung paano mo dalhin yung buhay mo habang buhay. Hindi yung ganito yung ganyan. Manghusga tayo kasi ayun yung nagagawa niya. Ayun naman nagagawa nung isa. Mas nahigitan ka naman nung isa. Mas bumaba ka. Anong pinagkaiba dun? Pare-parehas lang naman kayong nabubuhay. Kahit iba-iba pa yung buhay ninyo. Ganyan. Husga lang ang labanan dito. Nabahala kayo sa buhay nyo kung wala talaga akong pakialam sa inyo. Maniwala kayo kung saan kayo maniwala, ako, I don't care. Hindi ako nagkakaroon ng paki sa mga taong talagang may problema sa akin. No? Wala talaga akong paki dyan. Tsaka, sa sobrang tagal ko dito, sa Maynila, oh my God. Ngayon ko pa sasabihin, may paki ako sa iba. Hello? Tsaka, mas masarap yung ginawa ko sa buhay, no? To explore more. The more you explore, the more fun. Kaya, fun. Ayun yun. Kasi, yung tulad niyan, yung iba nga halos hindi nga makawala sa saya ng magulang. Kung tutuusin, kulang din tayo sa experience, kulang tayo sa explore, kulang tayo sa pagiging, independent, kumbaga. Matatawag ko na rin na independent ako kahit wala ako natapos, syempre. Kasi sa sobrang dami ko nang na-explore, pini-explore ko rin yung pag-aasawa. O saan ka dyan, no? Siguro dahil sira ulo din naman tong asawa ko. Sino kayang babae kayang magtitiis at magtsatsaga yan, no? Ako natiis ko yun ng maraming panahon. Ikaw pa naman Ibang babae yan, sa mga banda dyan. Ako, lumalaban ako ng patas. Bakit? Hindi ko naman pinasukan to mag-isa, sa tingin mo. Diba? Lumaban ka. Dahil kung kaganyanin mo ko, kaganyanin din kita. Dapat patas lang. Walang lamangan. Kasi, katulad nyan, yung mga panahon ng dalaga ka pa lang, syempre, maayos yung buhay mo. Ay, nako, tahimik pa. O may pera ka pa. Hindi mo naman masasabing wala kang pera dahil nagsisikap ka naman. Kahit ako dati, hindi naman ako nakilala dating walang-wala. Tapos sasabihan mo kung ganito lang ang alam ko. Wala ka lang talagang alam kasi hindi ako mapagsabi. Never. Kung gusto mo magkalkal, magkalkal ka. Basta ako, yung kinakasama ko ngayon, walang alam yan. Wala siyang alam, pero ang dami niyang sinasabi. Okay. Hindi na tayo, hindi na natin ulit-ulitin yung mga ganyan, yung mga kasal. Meron pa, may pananagutan. Ako, wala din akong pananagutan. Wala rin akong pananagutan sa inyo. Excuse me, no? Masisira lang yung ganda ko kapag pinatulan ko kayo. Wala yan. No? Wala.
Tsaka bahala kayo sa buhay niyo kung ano gusto niyo sabihin sa akin. Dahil mas nakakaloka din naman talaga kung intirada, untunada kang pumapatol sa sinasabi ng iba. Kasi parang hinahamon ka rin eh. Kumbaga kung ikaw pa naman eh, hamunin ka, sabihan ka lang, oy, ganito laging ka, ganyan ka, patulan mo ka agad. Siyempre, kailangan mo rin kahit papaano eh, distansya ka muna. Tapos sasabihin ng iba eh, anuhin mo yan. Ay di anuhin mo ko. Ngayon, sinasabi ko na yan sa inyo. Bakit ba ako? Pumapatol ba talaga ako? Sabihin nga natin, nagsasalita nga ako, oo. Pero hindi naman yung sobra-sobra. Tapos sasabihin nyo, nagla-live pa ako. Oo, tama. Bakit ako nagla-live dito? May masama ba kung nagla-live? Kung account ko naman talaga to? May masama din ba mag-post ng picture? Nakakasama ba yun? Alam kong may nangyayari sa device ko. At hindi ko masisisi yung mga taong mas marami pang alam at sila pang nauuna kasi ako. Magugulat talaga yung mga kakilala ko kung bakit hindi naman ako, may picture nga ako, nakikita nila yan sa gallery ko. Tapos parang wala naman dun sa Facebook ko. May mga picture ako. Pero ako, pili lang yung pinupost ko dyan. So, paano nalaman ng ibang tao yung ibang mga post ko? Eh, yung mga account ko dati, may mga picture din naman yun. Oo, kasi syempre yun ang ginagamit ko dati. Eh, katulad niyan, sirang-sira ka na, o di siraan mo. Mas masarap sa pakiramdam yung marami kayong nasasabi sa akin, no? Parang, ako hinahamon nyo ko sa mga bagay na akala nyo din naman talaga eh. May pakialam din ako. Hindi. Sa sobrang tagal ko sa sarili ko, mas kilala ko pa sarili ko kaysa sa mga sinasabi ninyo. Tsaka sa pag-aasawa, ko, Diyos mo yung marimar. Nakakaumay. Nakakaumay kayong pakinggan. Nakakaumay kayo sa lahat ng kaalaman. Meron kayo na pwede nyong isampal sa akin. Nakakaumay kayong pakinggan kung ano man ang nalalaman nyo sa akin. Eh ako nga eh. Never nyo ako nakitang nakikipag-usap sa ibang tao na naninira kami actual. Yung mga ganon. Tsaka alam ng kilala ko yan. Tsaka hindi kami, ultimo yung nagpapatato kami. May nagsabi din na may siniraan daw kaming teacher. Ayan, kasama ko, parent ko yan. Na sinasabing naninira daw ako ng teacher. Pinag-uusapan daw namin. Siyempre, yung teacher na yan, magagalit yan sa amin. 'Di ba? Tsaka, ma-offend siya sa amin. Dahil ang sinasabi doon, sinisiraan daw namin. May panahon pa kaming manira dyan. Samantalang, ang pinag-uusapan lang namin, kung ano yung pwedeng magawa namin sa aming mga anak. Tapos may siraan pa. Wala kaming alam kung sino man ang nakakarinig sa pinuntahan namin or kung sinong naninira sa amin kung saan kami pumunta at meron ding nakikinig sa mga pinag-uusapan namin. Dahil ako wala talaga akong alam sa pinagsasabi ng iba na may siniraan akong tao. Ngayon yung sabihin niya na may siniraan akong tao, alam ko kung sinong mga kasama ko doon. Wala naman kaming siniraang teacher na sinasabi nyo may sinisiraan ako. Diba? Ba't kailangan naming manira? Ang pinag-uusapan namin is yung pwede para sa mga anak namin at kung sino yung mga teacher na na-experience na namin sa lahat na pwedeng makatulong para sa mga anak namin. Yung co-parent ko, kilala niya yung mga teacher doon kung saan pwede kasi danas na niya eh. Kumbaga, yung teacher na sinasabi niya yung siniraan ko daw, magkasama kami ng co-parent kung nagpatato ng mga panahon na yun, siyang mga pagsasabi at lalo na yung nagtato na naninira ba ako ng tao. Ay sayusin yung mga pinagkakalat ninyo ha, dahil kahit kahihiyan ko na lahat, tapos sasabihin nyo, lunukin mo, ikaw din, kainin mo din. Kasi kung sino man ang gumagawa niyan, bahala ka na sa buhay mo. Dahil, kung sasabihin mong naninira ako,
ay pwede mo naman kausapin yung kasama ko, lalo na nagtatato sa amin. Excuse me. Wala sa itsura namin ang naninira. At yung mga sinasabi pa noon, screenshot and screenshot. Nasa sayo na yung screenshot na yan. Dahil kung ikaw baga naman kung ma-hack din naman, tapos sasabihin mo may ganito, ganyan. Sa sobrang tagal ko nang hindi nagagamit ang account ko, yung iba kong account, masasabi mo kayang may ganun. Speaking of picture pa, may picture pa. No? Hindi ba pwedeng manguha muna tayo ng ibang picture, lalo na sa device? Oh, yung device, di ba? Pag nagpicture ka dyan, yung device, makikita yan kung sinong gumagamit yan. Pwede kang makakuha ng panibagong picture dyan sa device mo. Tapos sasabihin mo, ganito, ganyan. Itong laptop kong to, ito, ginagamit ko lang to pang tugtog. Kapag nagpapatulog ako ng bata, ginagamit ko lang yan kapag nanonood si Liangelo, kahit si Matthew nung nandito pa yon. Ayan lang yung ruta ng laptop ko. Never kong kinakalkal yan kung anong dapat kong i-upload dyan. No? Tsaka ang nag-ooperate itong laptop ko, mga anak ko, hindi ako. Binili ko to para sa kanila. Hindi ko to binili para sa sarili ko. Dahil nung mga kapanahon na nag-aaral si Matthew ng kinder, doon ko to binili para may gagamitin siya, lalo na kapag may report sila o di kaya kung anong gagawin nila activities. Dito si Matthew nanonood noon, at saka si Moy Moy, tinutulungan ko na rin yan siyang matuto mag-operate ng laptop para pagka kunyari may searching sila sa eskwelahan, siya ang gagawa. At dyan siya manonood, dyan na rin siya magsusulat. Ayan yung purpose ko sa laptop na to. Hindi ko binili to para sa sarili ko, para sa kanila yan, para sa mga anak ko yan. Ganyan ko sila kamahal. Kasi nung mga kapanahon ng ako pa lang, wala akong ganito No? Wait lang. Wala akong ganito noon. Kumbaga ngayon, binubuhos ko lang sa mga kahit naman sino sa kapanahonan kong 1990s or 90s. Meron pa yung iba, 80s. Yun. Wala pa tayong mga kagamitan noon. At maniwala kayo sa hindi, naglalaro lang tayo sa lupa. Wala tayong mga mga cellphone, yan. May cellphone ako dati pero hindi naman akin, kay Nilson naman yun Yun lang naman yung akin no. Tsaka nakabase ako sa kung anong sasabihin ng ibang tao sa akin dahil ako kung anong mga sinasabi nyo sa akin, bahala kayo. Ayaw mo kong sabihan na naninira ako. Dahil wala akong alam dyan. At kahit sabihin nyo may ginawa ako, malay ko ba? Palagi na lang may ganap sa buhay ko. Tapos sasabihin mo, sinampulan daw ko dahil hindi ako yung pakakasalan. Matagal ko na pinakasalan sarili ko sa totoo lang. At saka yung may skandal pa akong naririnig sa ibang tao, ay di puta. Ipanood nyo sa akin yung skandal na yan at panunuorin ko yan, baka tawanan ko pa yan. Siguraduhin nyo lang yung mga ganyang bagay tapos sasabihin pa, iba daw kumantot sa akin. Sino bang kakantot sa akin dito? Speaking of iyutan, yung marimar yung iyutan na yan. Baka nga ako, may naghahangan ng iyot, hindi makahawak-hawak sa akin. Baka naman siguro may gusto. Ganun. Kaya naninira. Kung patungkol naman yan sa kinakasama ko, ay asawahin mo para makatikim ka sa utin. No? Kasi kabastusan na Lahat na lang kabastusan na May skandal. Oy, nahuli lang ako. Pero hindi ako titigil sa mga taong naninira sa akin. Mga tanga lang. Bahala kayo sa buhay ninyo. Marami akong ipapakita kahit sa mga anak ko. Sabihan nyo ko, yaya lang ako ng anak ko. Hindi lang ito nakikita ng karamihan itong live ko. Sa totoo lang, paano naging yaya ako ng anak ko ulol lang. Yaya. Marami akong mga documents dito na papatunay kung saan ako ng anak. Kahit saan tayo magpunta. May ebidensya ako, sandali lang. Nagmamadali ka. No?
May ebidensya ko, tapos sasabihin mo, pag pinakita ko yung ebidensya ko, ako ang may ginawang ano, ganito, ganyan. Sira ulo ka ba? Nang ano ka nangaharas ka na no? Nangaharas ka sa katotohanan Kapag kabaga siniraan mo yung tao hindi ka man pinatulan, siniraan mo ng siniraan. Tapos nung nalaman mong nasa kanya pala yung katotohanan, doon mo naman sasabihin na, may panapal pala to. Sabihin natin siyang gumawa niyan. Di ba ang galing? O ngayon, sinong tanga ngayon ako? Di ba? Magaling kang magsalita pero hindi ka makapurma sa akin sa personal. Pakita mo yung angas mo. Makita mo siguro sinasabi mo dyan. Ako pariringgan kahit saan. Baga kung tutuusin nanahimik lang ako. Minsan nga tinatawanan ko pa yan. Tapos sasabihin nyo, kailangan kong pumatol. Antayan yung pumatol ako. Baka yung patol na yan, magsisisi ka rin sa patol na yan. Dahil ako, hindi ako mapagpatol ng tao. Pero once na mapuno ako, hindi nyo ko kilala. Ay yung sinasabi ko sa'yo, iiwas nyo lang yung mga mukha ninyo. Di kaya maghanap kayo ng iba yung mundo. Dahil ako, napakatino kong tao, napakaubod. Tanging mabait ako kung tutusin. Hindi ko na kailangan sabihin niya. Nakikita naman yan ng ibang tao. Hindi ko kailangan magmayabang kung ano ako. O kung sino ako. Dahil ako, wala akong ginawa. At itong live na to, dito lang tong live na to. Kagaya nga ng sinasabi ko, ang account na ginagamit ko, ito lang. No? At yung sinasabi nyong nag-upload pa ako ng live sa ibang account, mali kayo dyan. Nag-live ako nung nakaraan. May marinig lang ko sa ibang tao na in-upload ko yan sa ibang account. Doon na kayo magtaka. Dahil sinasabi nyo maraming nanonood sa live ko. Sinong nanonood sa live ko dyan? Mangilan-ngilan lang yung mga friends ko dyan. May nanonood pang marami. Buong universe ang nanonood sa live ko. Mga tanga. Mangilan-ngilan lang na teacher. Siguro sabihin natin isa lang na teacher ang friend ko dito. At saka karamihan dito mga co-parents ko. Meron pa ako dito, pamilya ko. Mabibilang ko lang yan. Pati kapitbahay, prenen ko na dito. Paano sa ganun makita nyo kung saan ba talaga ang totoong account na ginagamit ko? Mga tanga kayo, no? Tsaka yung pagbibintang, magbintang lang kayo dyan. Gumawa kayo ng maraming kwento patungkol sa akin. Mahirap talaga kapag hindi mo rin masabi. Papalaki na rin yung noo ko, pero kahit papaano, kaya pa naman. Kaya kung ako sa'yo, wala kong pakialam sinasabi mo. Kaya ko asawahin sarili ko. Kung gusto mo man lang ng asawa, gusto mo paliparin ko na to. Hindi mo kailangan angasan sa asawa na yan. Kung ikaw baga, nasaan ka ba? O ngayon mo ko sabihan. Ngayon mo ko sabihan kung nasaan ka na. Dami-dami mong sinasabi. Pakaso-kaso ka pa. Nung ginit-gitan nga ako ng ilang beses ng pulis dun sa eskwelahan, o bakit hindi ako madampot-dampot Kulang na lang ako na lang lalapit. Ang daming sinasabi ng mga tao sa akin. Kung minsan nakakainis rin. Hindi man ako mapagpatol, pero minsan napupuno ka rin no? Tapos ngayon, sasabihin mo, issue? Asan yung issue mo? Lagi ako nag-aantay doon sa eskwelahan kasi doon, mas madali ko lang isyuhan. Dito, isyuhan mo ko dito kung makakalis ako dito, tanga. Ayok mo kong galitin. Mahirap kapag antikum lang ang bibig, tapos ginaganyan mo pa, tapos ikaw ngaw-ngaw ka ng ngaw-ngaw sa buhay mo. Bahala ka sa buhay mo dyan. Sarili mo na lang siguro intindihin, mag-practice ka. Dahil kung hindi mo pa alam mag-manage ng sarili mong buhay, dahil kailangan mo pa ng pamilya, sa ngayon, i-practice mo sarili mo mag-isa mo. Dahil ako, kumpara mo ako sa'yo, iba ako. Marami na akong karanasan sa buhay, kaya huwag mo kong sabihan, katulong lang ako. Dahil baka mamaya niyan sa sobrang kapangangatulong ko, mas masipag pa ako kaysa sa'yo, kahit may pinag-aralan ka pa. Ibahin mo ko sa lahat. Dahil yung bunganga na yan, walang mapupuntahan yung kakabunganga mo kung anong pinagsasabi mo social media. Sasabihin pa lang kinakasama ko. Okay. Bakit ka nagla-live? Napapahiya ka ba? Kinakasama na nga lang kita dito sa bahay na to. Ikaw yung kasama ko sa buong buhay ko Mas ikaw pa nakakaalam sa buhay ko. Oo. Nakakaalam ka nga. Pero mukha ba ako mapagkwento? Wala nga akong sinasabi sa'yo Mas ikaw pa yung maraming... yun na. Doon na. Doon ko na napansin
na hindi naman ako mapagkwento sa kanya, pero ang dami niyang sinasabi patungkol sa akin. Pokpok daw ako, marami daw akong lalaki noon, nakantutan daw kami. Siyempre, yung mga lalaki na yan, kakausapin ko yan. Kung may papakita mo yung mga lalaki na yan, kung mayroon ba talagang sapat na ebidensya yan. Dahil kung hindi, yung mga lalaki na yan, ayan yung pakakasuhan ko dahil paninira ng puri ang ginagawa niyo sa akin. Ha? Tandaan nyo yan. Yung nagsabing marami akong lalaki noon, tapos sabi pa, iniba lang nila yung kwento. Ano ba nangyayari sa mundo? Wala akong alam sa mga nangyayari sa mundo. Doon ako nakatuon sa sinasabi ng mga kapwa ko Pilipino na ako ay kabit lang at hindi pananagutan. Wala akong alam dyan. Kung gusto niya mag-asawa siya. Hindi ko naman siya pipilitin at hahawakan na, uy, huwag mo naman kaming iwanan. May mga anak ka sa akin. Wala akong pakialam dyan. Hindi ako magmamatter dyan. Nabuhay ako mag-isa. Siyempre, mas gugustuhin ko pang kasama ko mga anak ko kasi may asawa kong sakit lang sa ulo. O sumana asawa. Ha? O ikaw pumalit. Huwag niyo akong sasabihan na manggugulo ako, ganito, ganyan. Speaking sa mga bata, kahit sinong babaeng inanakan lang, hindi mo pwedeng sabihin na wala kang pakialam, hindi ka manggugulo. Mukha ba akong nanggugulo? Kailan ako nanggulo? Pagdating sa bata, meron po tayong sinasabing settlement para dyan. Tapos sasabihin mong gulo pa. Saan? Sa pera? Kung tutuusin, priority na yan ng lalaki kung anong gagawin niya sa mga anak niya. Huwag mo kong sabihan na wala ka kung ikaw ang pakialam sa mga anak mo, ni piso walang mapapala. O ngayon, dito sa bahay na to, tingnan natin kung may mapapala ka sa akin, kung mapapalayas mo ko dito. Tingnan natin yung angas mo. Di ba nga? Magsalita ka. Nasaan ka ba? Yan sinasabi ko sa'yo, salita ka ng salita, hindi ka makaporma sa akin sa personal. Ngayon, maghanap ka ng panibago mong mundo. Dahil dito, pag nakita kita dito, talaga lang, huwag mo kong angasan sa mga pinagsasabi mo, ha. Dahil hindi ako pumapatol, talagang papatulan na kita. Sa sobrang tagal ng paninira sa akin, halos pati mga anak ko nadadamay pa. Subukan mo lang yung pagmumukha mo, tanga, talagang uupakan kita. Yun lang naman ang akin eh. May mga ebidensya pa ako ditong hindi ko na muna ipapakita yan. Pero speaking of, para sa mga anak ko, meron ako niyan original kung saan ako nanganak. Huwag kong sabihan na nasa akin na nga ang katotohanan, tapos sasabihin mo, ikaw ang may ginawang hindi maganda. Paano mo nasabi? Pinapangunahan mo nga kung siraan sa mga bagay-bagay na hindi ko naman sinasabi kung kahit kanino at wala silang alam, doon na lang sila nagulat. Tapos kapag ka nagsalita ako, ngayon sasabihin mong ako ang gumagawa ng masama. Ako? Yung briefing? Di ko alam yung briefing. Ano ba ibig sabihin ng briefing? Teka, mag-search muna tayo kung ano yung briefing na yan. Ang dami yung sinasabi, pati mga tao sa paligid, hinahayaan ko na lang, wala mga pinagsasabi, tapos may sinasabi pang, ibahin daw nila ang kwento. Ibahin yung kwento, kasi mga baliw na kayo. Kayong gumagawa ng kwento, kapag ako nagsalita, iibahin nyo ang kwento. O sino ngayon ang may problema? Ako? Ano alam ko dyan? No? Wala akong alam dyan. Tsaka yung mga nangyayari dito, pati pa yung paghiga namin, alam nila. Paano nyo nalaman yan na may nangyayari dito sa loob ng pamamahay namin? Dahil ako wala talaga akong alam dyan. Hindi ba pwedeng kausapin din natin yung kinakasama ko dyan? Dahil dito sa bahay na to pagkakaalam ko, privacy lang namin, ang mga anak ko, pamilya ko, namin ang asawa ko. Yan lang ang alam ko, privacy namin. Pero hindi ba pwedeng magtaka ka rin? Dahil ako, wala naman akong ginagawa, tapos parang ang dami-dami sinasabi ng ibang tao patungkol sa akin. Hindi ba pwedeng yung mga nangyayari dito sa loob ng tahanan mo, siya rin ang itatanong mo sa asawa mo? Kasi parang ganun Sinabihan ka ng kabit ka, hindi ka pananagutan. Sinabi niya yan sa social media. Matagal na. Kalat din yan. Tapos nung kagabi lang, pilit niyang dinidinay na wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi. Ultimo, narinig ko na yan sa lahat ng tao, kahit saan ako magpunta. Diba? Pati kahit yung babae, tapos sasabihin mo, ako pa ngayon ang pakakasuhan. O sige, kasuhan mo ko. Hindi ko natatakot sa'yo. No?
Kasuhan mo lang ako. Nandito lang ako. Oh, sasabihin mo kapitbahay o kapitbahay. O kapitbahay lang pala kita eh. O nandito ako. O ngayon. 'Di ba? Papahiya niyo ako, paparinggan pa. Ay humanda ka sa susunod kapag ako naman. No? Maraming nanonood sa akin. Manood ka lang kung anong sasabihin ko. Dahil kung sasabihin mo yung sinasabi ko dito walang kalatoy-latoy, ay para sa iyo walang kalatoy-latoy. Dahil sinasabi ko lang na yung mga ebidensya na hawak ko na sinasabihan mo kung ganito ganyan ako nung umpisa, hindi naman alam niya ng iba eh, no? Walang alam yung iba dyan. At saka nakakapanood lang sa akin dito, yung mga friends ko lang, at saka yung post na to, friend to friend lang talaga, hindi to public. So, paano nyo masabi yan na nakikita ng iba? Sige nga, kung hindi pa tong email address ko, ang may problema, pati contact number device ko, paano nyo nasabi yan na napapanood ako ng iba samantalang pinupost ko to friend to friend? Nakalock pa kamo yung profile ko dito. At walang makakita sa akin kundi friend ko lang. Paano nyo nasabi yan? Na may dina-download ako sa iba? Meron ba? Sige nga. Pati nga mga kamag-anak ko sa probinsya, mga tanga kayo, no? Pati kamag-anak ko sa probinsya, hahamunin nyo. Sino pa? Mga kalalakihan sa probinsya. Bakit? Inano ko ba yun? Iniyot ko ba lahat yan? Iharap mo. Iharap mo sa akin lahat yan, ha? Yang nagsabi sa akin na kayutan ko dati. Yan. Iharap mo sa akin yan. Talagang sasampalin ko pa yan. Yung mga lalaking, may meron pa, may lalaki pang kiss-kiss kami. Ikis-kiss ko yung mukha mo sa bato. Tingnan mo lang. Makita mo, hinahanap mo. Sino pa yon? Marami pa mga lalaki. Actually, mga lalaki doon sa amin, mga kaibigan ko lang yan. Kakilala ka mo. Hindi yung sasabihin mong ganito. Ay, nako, huwag mo kong hamunin. Talagang hindi ka uubra sa akin, tanga ka. Kung si Joseph lang, sa'yo na yan. Gusto mo. Huwag mo kong sabihan na ganito, ganyan. Tapong ko pa mga damit niyan. Nilagay ko sa bahay mo. Huwag mo kong hahamunin. Talagang matagal ka nang naninira sa akin. Kung ano lang mga pinagsasabi mo dyan. Kaya nga sinasabihan ako dati ng iba kong kakilala na bakit hindi ko daw pinaglaban yung para sa akin. Bakit hindi ako nagsalita? Kahit sino sa kanila. Yung iba dyan, tikom lang dahil natatakot sila. Ba't kayo matakot? Hindi nyo kailangan matakot. Ako nga nandito ako. Mukha ba akong natakot? Sasabihan kayong papatayin kayo, pinagbabantaan na kayo niyan. Kayo pang matatakot, samantalang kayo pang pinagbabantaan. Kayo dapat ang magpakaso. No? Magbabanta. Ako nga pinagbabantaan ako. Nandito pa rin ako hanggang ngayon. No? Pinagbabantaan ako dati. Pinalayas ako ng kasama ko dito. Lumayas ako. Hanggang doon pa naman. Maingay yung mga bunganga ng mga tao. Dahil ganito ganyan, ay gago ka pala. Ngayon, nandito ako. Hanggang doon pa naman, naririnig ko pa yan, mga kaso-kaso na yan. Nandito ako ngayon, kasuhan mo ko. Kung tutusin, kayo na ngayong nagbabanta sa buhay ko, tapos sasabihan pa, may paganito-ganito pa. Kayo dyan, baka sinabihan din kayo, pag nagsalita ka dyan, papatayin din kayo. Ay nako, matakot kayo sa sarili nyo. Dahil hindi dapat kayo matatakot sa sarili ninyo, dahil kayo yung pinagbabantaan, mga tanga kayo. Huwag kayo maniwala dyan. Kapag nangingialam kayo sa akin, kakatayin kayo, ulol lang. Ako nga dito, na nandito ako, hindi naman ako kinatay. Sige nga, katayin nga ako. May pakatay-katay pa, ako pang sinasabihan. Papatayin ko daw sila. Paano nyo nasabi? May pinatay na ba ako dito ni isa? Para sabihin nyo, natatakot kayong lumapit kasi papatayin ko kayo. Mga tanga. Hindi ba nga? Itong live na to, dito lang to sa account na to no? Ay, huwag nyo kong sabihan, maraming nakakapanood sa'yo, ulo lang. Nakakapanood sa akin, yung tita ko sa amin, mangilan-ngilan lang sila. Ayan lang yung nakakapanood dyan. Yung teacher sa pinag-aralan ng anak ko, siya lang din. Isa lang yung teacher nandyan. Kasi doon sa account ng anak ko dati kay Matthew, na hindi ko na nagagamit, maraming teacher doon. Marami akong mga friends doon. Mga kakilala ko na doon sa eskwelahan ng anak ko. Mga co-parent. Kilala ko na yan. Tapos sasabihan pang ako ang ganito, nandahil lang sa kasal.
Baka ako nang kailangan magpakasal niyan. O di kaya ako na lang. Ako na. Anong gusto mong handa? Baka gusto mo. Di ba? Huwag ako yabangan dyan sa mga ganyang walang kwentang walang kwentang pangarap. Dahil yung papangarapin mo lang din naman yung lalaking may pamilya na. Mas nakakadiring isipin yung lalaking hahanapin mo man lang para lang mabuhay ka din sa mundo. Tutulungan ka sa buhay mo, mabuhay ka. Hahanapin mo yung lalaking ipaparis mo sa buhay mo, yung pang may sabit. God, parang nakakadiri. Kung ako naman siguro may pinag-aralan at dalaga ako, syempre pipiliin ko yung masigit pa. Nakakadiri kung iisipin, ayan lang. Kasi ganito ganyan, mukha daw akong pera, namimera, kaya daw ako pinalitan dahil katulong lang ang alam ko, yan lang ang alam ko sa buhay. Kaya ako pinalitan dahil wala akong kwenta, hindi makatulong. Ang daming sinasabi. Hindi po ako nagmamatter doon. Actually. Dahil hindi naman po ako nakilalang walang ginagawa sa buhay. Oo nga, sabihin natin, na-experience ko din yung trabaho na yun. Pero mas masarap na marami kang experience. Hindi yung mag-aasawa ka na nga lang, kulang na nga lang, ibalik ka sa nanay mo. Eh, kung ako pa naman kulang na lang, ikaw din, ibabalik kita sa nanay mo. Kung wala ka rin alam sa buhay. Mas mahirap kasi yung puro na lang tayo salita wala pa tayong experience. Ibahin mo ko. Kasi kahit man mawalan ako, marami na akong experience sa buhay Kaya mo kong sabihin na marami akong lalaki. Iharap mo yun sa akin yung mga lalaki na yun naninira sa akin ng puri. Dahil yan ang pakakasuhan ko. Huwag kayong huwag kayong masyado sa buhay dahil sa sobrang tagal ko dito sa Maynila. Biruin mo pa naman ngayon pa to. Dito pa, mismo sa lugar na to, biruin mo. Talagang kakatayin ko yan. Huwag nyo sabihan na nakakatakot. Ako nga, hindi man ako nangangain ng tao, pero paglaban mo yang sayo, hindi lang pakakasalan, kaya ganito ganyan. Hindi man ako mapagsalita, pero ba't pa ako sinabihan na ganito ugali ko kasi hindi daw ako pakakasalan. Mga kasal-kasal na yan. Kayo na lang magpakasal. Kung magpakasal kayo kahit saan, ako nagpakasal sa inyong dalawa. Tsaka nakakahiya lang pakinggan dahil lang sa yun ang mo, gusto mo sa buhay, yung mga ganyan. Napakakitid ng utak, kumbaga napakababa ng pag-iisip. Na mangangarap ka man lang ng isang buhay na papasukin mo, tapos ang papasukin mo, yun pang siyang magdudulot sa'yo sa umpisa ng pagiging walang kwenta, tsaka kasiraan. Kumbaga kung naintindihan mo naman yung sinasabi ko, kung ikaw naman, kung sadyang may utak ka, dapat balansihin mo yan. Hindi yung puro ka lang pangarap, hanggang pangarap ka lang, hukayin mo din kung anong dapat mong sabihin. Hukayin mo lahat kung ano yung pwede mong nalalaman, hindi yung naguhukay ka lang ng kaalaman ng iba. Tapos sasabihin mo ito, ganito, ganyan. Maghukay ka ng sayo. Mag-practice kang maghukay. Papunta ka pa lang sa experience, pero ako pabalik na. Huwag akong sabihin na ganito lang ako kababa kasi ganito, ganyan. Wala akong pakialam. Talagang hindi ako maglalaan ng paki. Kung gusto mo kong patayin, patayin mo ko kasi matagal mo na akong pinagbabantaan. Kung gusto mo akong ipakulong mo. Handa ako sa lahat. Kasi ako, hindi ako matatakot sa'yo. Dito sa lugar na to, madalas akong nakakarinig na pinagbabantaan ako. Nananahimik lang ako dyan. Never akong nagkukwento sa pamilya ko dyan. Kaya siguro iniisip nyo, madali lang to tirahin kasi wala naman pamilya to. Oo, sa totoo lang, totoo po yun. Hindi po ako mapagkwento sa pamilya ko, hindi rin po ako nagsasabi, hindi ako nagsusumbong. Dahil wala naman siyang, para sa akin, para lang akong batang walang dyan. Ang papa ko pang, papa ko pang nagtatanong, kumusta ka na? Ito niya, okay lang ako, buhay pa rin. Kapag hindi nyo na ako nakikita sa Facebook, ibig sabihin niyan, patay na ako niyan. Ayan yung ibig kong sabihin. Kasi ako, simula nung napunta ko dito sa Maynila, mangilan-ngilan lang sa pamilya kong nakakaalam sa buhay ko at sila yung nagsasabit, nagkukwento sa pamilya ko dun sa amin. Pero ako, hindi talaga ako yung tipong ako ang sabihin natin kumusta o hanggang dun lang. Pero yung sasabihin mong marami akong sasabihin, ito yun na yan, ito yung buhay ko, hindi. Baka ikaw kako, kung taga-probinsya ka, pupunta ka ng Maynila, sabihin mo, mama, hindi ko na kaya dito. Di wow. Diba? May trabaho ka dito, hindi ko kaya dito, padalhan mo ko ng pera kasi gusto ko na umuwi. Baka ganun ka. Ako, sobrang tagal ko dito, sabihin mo pa akong pangangatulong lang. Oo, nangangatulong ako, at least libre. Libre sa bahay na tinitirhan, libre sa pagkain, lahat libre. Yung sahod mo, hindi pa yan mababawasan dahil
Kahit sabon, bibigyan ka naman. No? Ganun kabait ang mga naging amo ko noon. No? Walang-wala kayo sa sinasabi niyong pangangatulong lang meron ako. Dahil kung ako lang ang magsasalita, napakaswerte kong tao na napunta ako dito sa lugar na to, na kahit papaano ganyan yung trabaho ko, na hindi man ako, natuto man ako ng sobra, pero parang na-experience ko na rin yung makapasyal ng mga kung saang magagandang lugar, 'di ba? Dinadala ka kahit saan, na-experience mo. Kasi ikaw sa bukid, ano lang rondahin mo doon, yung sa ilalim lang ng kaniyugan. 'Di ba? Trabahong bukid lang. Ay, huwag mo kong sabihin na ganito ganyan, dahil lahat ng naging amo ko dito sa Maynila, butangi silang napakabait na wala talaga akong masabi. Unang-una dyan, yung una kong salta dito, sobrang bait ng amo ko. Lahat meron kami, kahit benefits, meron kami, pero hindi ko lang inayos yung mga panahon na yon nung nandun pa ako. Kasi nga, hindi ko naman kabisado yung lugar. Kaya mga panahon na yun, nag-aalaga ako ng bata. Paano ako makakaalis? Siyempre, mas unahin ko yung alaga ko kasi maliit pa. Lalo na kung months pa lang. Siyempre, yun pala yung magiging experience ko ng mga panahon na yun. O, di ba nakita mo naman ngayon sa mga anak ko? Alagang-alaga ko sila, di ba? Dahil dun sa trabaho na yun, wala akong kamuwang-muwang pa dun. Pero dahil sa mabait kong amo, tinuruan niya ako sa lahat ng bagay kung paano mag-alaga ng bata. Siya rin ang na-apply ko ngayon sa mga anak ko. Kaya sobrang laki ng ano ko. Ang laki ng pasasalamat ko sa kanila. Kahit sa pagkain, wala kang problema. Mga damit, sus, Diyos mio, Marimar, napakamura lang ng damit, pera lang ang kulang. Pero hindi ka naman mawawala ng pera kasi may sahod ka naman. Napakasaya namin. Hindi mo masasabing, ito lang trabaho niyan. Malungkot ka lang sa buhay, hanggang dyan ka lang. Hindi mo rin masasabi yan. Lahat ng mga trabaho ko, ine-explore ko yan ng maigi. Na lahat ng magiging trabaho ko, dapat masaya din ako, no? Hindi mo masasabing malungkot ka. Lahat din naman ng kasama ko, masaya din naman silang kasama, eh. Tsaka, ganun naman talaga kapag nagsisikap, nagkakaisa kayong lahat. Yun lang naman yung akin. Yun lang yung akin. Kung sino man yung nangano ko dyan, bahala ka sa buhay mo. Basta ako, masaya ako sa buhay ko. Walang-wala ka sa sobrang saya ng buhay ko para sabihin mong mabubuhay akong malungkot. Wala ka. Dami mong sinasabi, kala mo naman kagandahan ka, mas maganda pa ako sa'yo, tanga. Kaya huwag mo kong sabihin, ganito lang sinasabi mo sa buhay mo, napaka-arte mo, tanga. Mag-inarte ka sa buhay mo, hindi ka nga makapurma sa akin sa personal, sasampalin kita dyan. Igihan mo yung mga sinasabi mo social media, ha? Dahil kapag nakita kita, baka kung ano pa magawa ko sa'yo, gandahan mo lang yung sinasabi mo, tanga lang. Dahil ako, hindi ako nangingialam ng buhay ng iba, pero yung buhay ko pakialamanan mo. Talagang makikita mo sasabihin ko sa'yo, hindi lang sasabihin ko sa'yo, sasampalin pa kita. Hindi man ako, hindi ako na, yung alam mo yung kunting kipot lang, umarangkada ka kaagad, para kang para kang nasisiraan din ng ulo yun, eh. Kumbaga, alam na ng mga tao na, ganyan yan. Yung nakukuha ka lang sa gossiping. Ganyan yan. Pag ginano mo yan, papatol yan. O sige, patol pala, ha. Makatawanan pa kita sa sobrang patol ko. No? Kaya yun lang. Kaya huwag nyo kong gawing tanga. Baka kala nyo, tanga lang tong hindi nagsasalita. Namimihasa kayo, palibhasan. Dami nyo nang nalalaman sa buhay ko. Mga tanga kayo. Magsalita lang kayo na magsalita patungkol sa buhay ko. Baka kala nyo. No? Tsaka yung mga lalaki na ninira sa akin, siguraduhin nyo lang. Talaga lang. Hindi nyo masisisi kung ano yung masasabi ko sa inyo sa personal. Iba ko. Kaya huwag nyo kong sagarin. Dahil ako, nagbibilang ako. Sa sinasabi ng iba, nagbibilang ako. Hindi naman siya sa sinasabing nagbibilang. Kasi, kung nagbibilang ako, 1, sige pa ngayon. 2, sige pa ngayon. Hindi ako ganun, eh. Tapos, mamaya niya, naarangkada ka na, upakan mo na. Hindi ako ganun. No? Pwede ko siyang palipasin. Although, nasasaktan ka, syempre, kasiraan mo, eh. Oo, yun naman talagang buhay, eh. The more kang sinisiraan, the more ka rin nasasaktan. So, syempre, may kailangan gawin dyan. Yung taong yan naninira sa akin, talagang uupakan na kita sa susunod, manda ka. Dahil ikaw, hindi ka uubra sa akin kapag nakaharap mo ko sa personal. Tigihan mo lang yung mga pinagsasabi mo sa akin, ha?
Dahil ako, sa sobrang dami yung naninira sa akin, halos buong universe nang nakakaalam na ako ay kabit lang. Pwede kong palayasin yung kasama ko dito sa bahay. Dahil ginagawa kong katulong sa buhay. Mukha ba akong katulong? Sabihin nating nangangatulong ako pero hindi ako katulong sa sarili kong buhay. Dahil kung tutusin, kaya kong ayusin ang buhay ko kasama ng mga anak ko. Siyempre, obligado ko mga anak ko. Mukha bang katulong yan? Ikaw kaya sa sarili kong buhay kung ikaw ang naging ako? Kaya mo kaya? Baka sabihin mo, mama, hindi ko kaya to alagaan ng anak ko. Ikaw naman. Oy, walang ganun. Hindi ko nga pinipresyo yung pamilya ko para ganunin ko eh. Ayun, dami-dami yung alam sa buhay ko. Walang-wala kayo sa experience ko. Sa mga may pamilya dyan, ako. Wag kayong maraming sinasabi sa akin dahil hindi nyo ako kilala at hindi man ako mapagkwento kasi wala talaga kayong alam dyan. Si Joseph lang nakakaalam niyan. Dahil kung siya man, syempre malapit lang pamilya niya, agad-agad siyang nakakauwi. At kahit paano, ako. Immune na ako. Immune na ako sa sobrang layo ng lugar namin. Immune na ako sa atensyon ng pamilya ko. Immune na ako sa lahat ng kumbaga normal na siya para sa akin. Na hindi mo rin naman masasabi na kailangan mo magpapapansin. Hello, may sarili ka ng pamilya tapos ito, ganyan. Kasi ganito, ganyan. Sa umpisa lang yan. Marami ka talagang problema sa buhay. Pero yung masyado ka ng UI sa issue mo, lunukin mo na lang siguro, mag-isa mo. Para nang sa ganun, matuto ka. Hindi naman sa lahat ng panahon, sabihin mo, nako. Dami mong alam sa buhay talaga. Subukan mong mabuhay na ikaw lang mag-isa. Doon mo malalaman kung ano ang patutunguhan mo sa buhay. Hindi yung marami kang sinasabi. Ikaw, wala ka pang experience. Nag-experience ka pa lang. Kahit sabihin natin, oo nga, marami namang nakapag-aral. Marami din namang nakapag-aral, may pinag-aralan, na may asawa. Pero karamihan din naman talaga sa kanila. Hindi nila kayang kumawala sa pamilya. Ibahin nyo ko. Iba ako. Siyempre, gusto ko naman maiba. May pamilya naman ako kung tutusin. Kaya din naman nilang tingnan yung anak ko habang may gagawin ako sa buhay ko. Pero yung sasabihin mong mamimilit ka kasi ganito ganyan. Kasi kailangan ko ng trabaho, kailangan ko kumita, kailangan ko ng yumaman. Ibahin mo ko. Wala kasi tayo sa posisyon ng iba para husgahan ako, no? Hindi rin naman ako nang husga. Pero kung sabihan mo kung ganito lang ako, marami akong magagawa sa buhay na hindi nyo alam yan. Kasi yung mga maraming sinasabi sa akin, hindi nyo rin naman na ako kilala eh. Tsaka hindi tayo close. At tsaka hindi ako mapagkwento. Never ako napukwento sa buhay ko. Kahit yan si Joseph. Walang alam yan. Hindi ko nga yan kinukwentuhan kung anong buhay ko. Kasi kung kukwentuhan mo rin naman yan, wala rin namang kwenta sa kanya yan. Kaya ako, alam ko na yung buong buhay nila dun sa kanila. Kaya kapag kung minsan, gumagawa yan siya ng dahilan para magalit ako, syempre, kahihiyan din naman niya yung sasabihin ko sa kanya. Hindi po ba? Kaya nga, yan siya, hindi mo rin yan siya maintindihan. Kaya ako, wag ako. Kasi ako, madalang lang ako nagsasalita. Tama. Pero kailangan pag madalang lang din ako siguraduhin mo lang din yung mga sinasabi mo dahil dumadami ako, bihira lang. Hindi man ako nagbibilang, pero kailangan ayusin mo rin yung pananalita mo kung ayaw mo anuin kita. May ano pa kayo, papatayin nyo ako kahit saan? Patayin nyo ako kahit saan? Nag-aantay ako. May pasabi-sabi pa kayong titirahin nyo? Oy, tirahin nyo na, ngayon na. Kaso, isyuhan nyo ako. Nandito lang naman ako sa bahay. Tanga lang. Mga tanga kayo. Kung nuno na mga pinagsasabi nyo sa buhay. Sige, paringgan nyo ako. Sa susunod yan, uupakan ko na kayo. Ang dami nyo alam sa buhay, no? May ganda. Wala akong pakialam sa ganda. Kapag ako sinubukan mo, tingnan natin yung ganda mo. Kung hanggang saan yung ganda mo. Dahil ako, oo, tama, may tsura ko. May tsura ko, hindi ko naman kailangan yan ipagmayabang. Alam ko may tsura ko. Hindi ko kailangan ipagmayabang yung tsura ko. Tsura lang naman yan. Lahat naman ng tao may muka. Wala lang talaga yung makapalang muka. Wala talaga muka yan. Kaya ikaw, igihan mo palagi yan ha. Igihan mo lang. Yan kasal-kasal na yan. Ako na lang maging pare. Mga gusto mo, ako na rin ang maghati sa simbahan. Huwag nyo akong inaano sa mga... Huwag nyo akong pinaparinggan. Kasi kahit sabihin ko huwag nyo akong paringgan, may narinig pa din naman tayo. Paringgan mo ko, mas masarap. Magadamihan mo lang. The more kang ginaganyan, mas masarap pakinggan.
The more kang sinisiraan, ang sarap sa pakiramdam. Hindi po ba? Kaya yung iba dyan na hindi sanay, masanay kayo. Kasi, kapag siniraan kayo tapos papatulan nyo kaagad, ang tingin sa tao sa inyo, kayo ang magiging masama. Okay lang naman kung magsalita kayo. Wala naman masama kung magsasalita kayo. Pero ako kasi, hindi kasi ako yung, unto urada. Wala ako sa ganyan na kapag may narinig ka lang, masiko ka lang dyan eh. Talagang aarangkada ka. Hindi. Pangit yun eh. Huwag kayong nagpapadala masyado sa stress. Kumbaga, nai-stress ka nga kasi may narinig ka sa ibang tao. Pero kung papatulan mo, mas lalo kang may stress. Mas maganda talagang hayaan mo lang siya, the more siyang nagaganon, sabay ka lang sa flow, araw-araw, sabayan siya sa flow. Kasi, yung taong yan, magsasawa din yan, hanggang sa wala na yung masabi sa'yo. Tingnan natin kung may masabi pa yan. So, yun lang. Maraming salamat sa mga nanonood dito, sa viewers. Ayun lang naman eh. Yun lang naman ang ano ko dito, dahil pinaklarify ko lang yung mga pinagsasabi ng ibang tao nung umpisa, tapos yun sasabihin nyo, na iba ang kwento, ibabalik ko yung kwento, huhukayin ko. Kasi kung bakit, hindi lang hitsura ko eh, no? Buong ano ko eh, buong katayuan ko, buong pagkatao ko eh. O ngayon, saan kayo dyan? Na iba ang kwento, huhukayin ko yung dating kwento, ibabalik ko yan at ibabato ko din. Diba? Silang-sira ka na eh. O ngayon, kung ibang tao to, kaya nyo ba? Baka nagpakamatay na kayo dyan. Di ako. Siraan mo ko. O ano ngayon? Hang kabanda. Dami nyong alam. Pati yung anak ko nadadamay pa sa eskwelahan. Ayusin yung mga sinasabi nyo sa akin. Tanga lang. Yun lang. Maraming salamat.